Ano yung mga advantages ng manual transmission na kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at para to sa mga nag-iisip kung manual ba or automatic yung kukunin nilang kotse. So yun, ano ba yung mga advantages ng manual transmission na kotse? Well, in terms of driving experience, para sa akin, mas enjoy mag-drive ng manual transmission, especially if you're going to province or highway driving. Mas enjoy talaga na mag-drive ng manual kasi ikaw yung may control ng gear, no, based dun sa kalsada na dadaanan ninyo, at ikaw yung bahala kung gusto mong paharurutin yung sasakyan o iarangkada ng bigla. Pwede mong gawin yan sa manual transmission. Secondly, mas mura yung unit price ng manual transmission, pwede kang makasave ng mga 50 to 100,000 pesos, or kung sa monthly yan, pwede kang makasave ng mga 2 to 3,000 if manual transmission yung kukunin mo. Aside dun sa, pwede kong sabihin mas matipid ang manual transmission in terms of fuel consumption, dahil nga ikaw yung may control ng gear. Kumbaga, kung alam mong paahon na yung susunod na kalsada, pwede mong iselect siya dun sa mas mababang gear, or kung sa tingin mo pababa na yung susunod na kalsada, pwede mo siyang ilagay sa mas higher gear. So, ikaw yung may control So, pwede kong sabihin, kung biyasa ka ng gumamit ng manual transmission, pwede kong sabihin mas makakasave ka. Way back then, may nagtanong din sa akin yan kung halimbawa bibili ako ng personal car, na sabihin natin medyo matulin na kotse, ano ba yung mas preferred ko, kung manual ba or automatic? Well, para sa akin, kung sabihin natin medyo matulin tong sasakyan na ibibigay sa akin, at ito ay gagamitin ko lang going to province, going to highway, o sabihin natin Sunday car, well, pag-iisipan ko talaga na kumuha ng manual transmission, kasi mas enjoy talagang i-drive ang manual transmission. Pero ito lang yung mga paps, kung more on city driving, okay, kung more on city driving yung bibilin yung kotse, medyo magdalawang isip kayo sa manual transmission. Okay, kasi pag natatraffic na kayo, especially stop and go situation, baka ma-appreciate ninyo yung dali talaga ng pagdadrive ng automatic. Pero kung more on highway driving or province driving yung gagawin ninyo do sa kotse, or paggagamitan nyo ng kotse, well, good option din talaga yung manual transmission. Kasi yun nga kung gusto mong paingayin yung makina, kung gusto mong biglaan yung harurot, yun yung ma-achieve mo talaga sa manual transmission, At ako, personally, I have a manual transmission na kotse and automatic na kotse, And kung within Metro Manila, well, hindi ko masyadong preferred talaga yung manual, Pero kung may times na pupunta kami ng province or mag-highway kami, mas preferred ko talaga yung manual. Kasi especially kung gusto ko talaga mag-drive that day, mas enjoy ako, kasi mas control ko yung sasakyan. Kung gusto kong pataasin yung yung bilis, pabilisin ko pa siya, pwede kong gawin with manual kasi ako yung may control, So yun mga paps, kumbaga yun lang advice ko sa inyo. Kung sakali man na more on highway driving or province driving yung kotse, well, pwede kayong i-consider talaga yung manual transmission. Pero kung more on city driving talaga yung kotse yung bibili ninyo, well, think twice if you want a manual transmission. Kasi ang problema dyan mga paps, like for example, ang kinuha nyo is manual. Hindi nyo na yung basta-basta mako-convert to automatic. Much better na ibenta nyo na lang yung manual ninyo at bumili kayo ng automatic. Kasi hindi basta-basta yung cost nun. Unlike naman ng automatic, most of the automatic ngayon may tinatawag na manual mode. Okay? So, kumbaga, wala lang clutch, pero you can use yung kanyang shifter para kumambyo. So, yun naman yung advantage ngayon ng mga automatic. So, yun mga paps, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.